There's no list, Madam Chair, but there are the guidelines will provide the requirements to avail of ASAP. But there is no list as we speak, so we are not aware who the potential beneficiaries are. But this is supposed to be rolled out. In fact, it was already rolled out, di ba? Department of Social Welfare and Development, wala pa ring maipakitang listahan ng mga benepisyaryo ng Ayuda sa Kapuasang Kita Program o AKAP. Enroll bill ay nasa archives po natin. So sana po ay makabisita po kayo doon para kayo na po ang mag-validate na nandoon po ang enroll bill. Anyone can visit the archives para kayo na po ang mag-confirm na nandoon po ang enroll bill. Enrolled bill ng 2025 budget maaari nang suriin ng publiko. Yes, that was the closest that masasabi natin. No? Chinese Coast Guard vessels na namataan sa baybayin ng Pangasinan. Pinakamalapit na naitala ngayong taon ayon sa Philippine Coast Guard. Much of our loans now are with other countries and multilateral institutions. No? And then the grants, yeah. The U.S. is the number one source of grants, and that's where the impact would be. But those are a small part of the economy. Siguro maybe indirectly yung mga pinapadaan sa mga ibang multilaterals, mas mababawasan yung contribution ng U.S. sa mga multilateral. Kasi yung iba di ba dumadaan sa yan, di ba yung mga programa ng World Bank, di ba IFC. Pilipinas hindi direktang maaapektuhan ng pagpapatigil ng foreign assistance aid ng Estados Unidos ayon sa NEDA at ekonomista. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Papalapit ang mga barko ng China sa teritoryo ng Pilipinas ayon sa Philippine Coast Guard. Katunayan, namataan ng PCG ang dalawang barko ng China sa distansyang 34 nautical miles mula sa dalampasigan ng Pangasinan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yes, that was the closest that masasabi natin. No? Matapos mamataan sa Zambales, sa Pangasinan naman nakita ang iligal na presensya ng mga barko ng Chinese Coast Guard. Ayon sa Philippine Coast Guard, mas lumapit pa na sa ngayon ay nasa 34 nautical miles na lang mula sa baybayin ng Bulinaw, Pangasinan ang CCG Vessel 3301 at 3104 na namataan linggo ng umaga. Agad nagpadala ng Highlander helicopter at dalawang PCG vessel sa lugar. Ayon sa PCG, ito na ang pinakamalapit na distansya ng mga CCG vessel sa baybayin ng Pilipinas ngayong taon. Bagamat hindi naman nanatili ng matagal sa lugar ang dalawang barko, patuloy na binubuntutan ng mga puwersa ng Pilipinas at itinataboy ang dalawang barko. We still don't know where will be the final area na kung saan maglalagi itong China Coast Guard vessels na to. But our two Coast Guard vessels will ensure na bubuntutan natin ito at gaya ng ginawa natin sa mga China Coast Guard na nakadeploy sa Zambales, this will also be challenged vigilantly by our Coast Guard vessels. Mula sa Zambales, dumaan ng Pangasinan ng dalawang barko, saka nagtungo sa karagatang sakop ng La Union. Sa ngayon, nasa layong 75 nautical miles na ang mga ito ng La Union at patuloy ang radio challenge sa kanila ng PCG. Ngayong umaga, these two Coast Guard vessels reported that they are still currently monitoring and challenging the presence of these two China Coast Guard vessels at an approximate distance of 70 to 75 nautical miles off Luna, La Union. Ayon sa PCG, bahagi pa rin ito ng taktika ng China na gawing normal ang kanilang iligal na pananatili sa West Philippine Sea sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa.
Hindi iniaalis ng PCG ang posibilidad na ginagawa ito ng China upang maubos ang limitadong barko ng Pilipinas o Philippine Coast Guard. Dahil dito, maingat ang PCG sa pagdideploy ng kanilang mga barko. Despite of our limited resources, we know that the intention of China is to deplete our water assets. That's why we need to be very careful in allocating strategically the deployment of Coast Guard assets. Patuloy ding nakaantabay ang BRP Teresa Magbanwa ng PCG sa monster ship ng China na naitulak na ngayon sa layong 120 nautical miles. Ito ang lugar kung saan matatagpuan ang Baho de Masinloc na sa loob ng mahigit 12 taon ay hindi umalis ang mga barko ng China. Ipinapaubaya na ng PCG sa Department of Foreign Affairs ang pagsasampa ng panibagong diplomatic protest. Mula nang umupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 2022 hanggang January 22, 2025, umabot na sa 201 ang bilang ng diplomatic protest na inihain ng Pilipinas laban sa China. Samantala, ikinalungkot naman ng PCG na may Pilipino na kasabwat ang isa sa nahuli na umano'y Chinese spy na naniniktik sa mga galaw ng mga asset ng PCG. Tiniyak din ng PCG na dumadaan sa tamang proseso ang kanilang mga tauhan para hindi mapasukan ng mga espiya ang ahensya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikitang malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang pansamantalang pagpapatigil ng Estados Unidos ng pagbibigay ng foreign financial aid. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang pangunahing maapektuhan ng foreign aid freeze ng US ay ang mga multilateral institution. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Not so much directly, no, and in the short term. Sa kabila ng foreign aid freeze na ipinag-utos ni US President Donald Trump, naniniwala ang National Economic and Development Authority na wala itong direktang epekto sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, malaking bahagi ng utang ng Pilipinas ay mula sa ibang multilateral institutions. Much of our loans now are with other countries and multilateral institutions, no? Grants, yeah. The US is the number one source of grants. Those are a small part of the economy. Ayon pa kay Secretary Balisacan, ang isa sa mga maaaring maapektuhan ng foreign aid freeze ng Estados Unidos ay ang mga multilateral institution kung saan ang US ay may malaking kontribusyon. Ito rin ang paniniwala ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Siguro maybe indirectly yung mga pinapadaan sa mga ibang multilaterals. Mas mababawasan yung contribution ng US sa mga multilateral. Kasi yung iba, di ba, dumadaan sa, yung mga programa ng World Bank, di ba, IFC. Dagdag ni Ricafort, maaaring may ibang sektor na maaapektuhan sa pansamantalang pagpapatigil ng US financial aid tulad ng mga proyekto na lumilikha ng trabaho at supply chains. Kasi kahit nga yung mga aid din in the recent years, meron pero hindi naman ganun kasubstantial. May epekto syempre yung ibang sektor na matutulungan sana ng mga program na yun, yung mga financial assistance, technical assistance. Pero maybe not in a big way. Sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi pa malinaw sa kanya ang ipinatupad na foreign aid freeze ng US dahil maging ang ilang government agencies ng US ay nalilito pa sa bagong polisiya na ito. Sa kabila nito, plano ng Pangulo na makipagpulong kay US President Trump para talakayin ang mga pulisiya na maaaring makaapekto sa kapakanan ng mga Pilipino na nasa Estados Unidos tulad ng mahigpit na immigration policy. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maaring suriin ng publiko ang enrolled bill ng 2025 national budget na nasa House of Representatives. Ito ang pahayag ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo sa gitna ng mga aligasyon laban sa pambansang pondo. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Ang
Ang enrolled bill ay nasa archives po natin. So sana po ay makabisita po kayo doon para kayo na po ang mag-validate na nandoon po ang enrolled bill. Anyone can visit the archives para kayo na po ang mag-confirm na nandun po ang enrolled bill. Nabigyan ng pagkakataon ng mga kawani ng media na bisitahin ng House of Representatives Legislative Library, Archives and Museum upang i-check ang Bicameral Conference Committee Report, Enrolled Bill at General Appropriations Act ng 2025. Maaari rin itong i-check ng publiko sa gitna ng mga ibinabatong aligasyon laban sa pambansang pondo. Ayon kay House Committee on Appropriations, Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, bagaman kumpirmado ang blankong item sa Bicam Report, walang blanko sa Enrolled Bill o ang siyang batayan ng General Appropriations Act na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginigit ni Kimbo na napagkasunduan na ng mga miyembro ng BICAM ang halaga sa mga blankong items na makikita sa committee report at iniulat lang ng Technical Secretariat. May otorisasyon anya ang technical staff na gawin ang corrections batay sa mismong BICAM report. Sa uling pahayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, hindi pa umano ito nakakakuha ng enrolled bill para sa 2025 national budget. Parang hindi pa talaga nakakuha ng kopya ng enrolled bill. Simply compare the BICAM report and the enrolled bill. Doon mo makita yung milagro, yung magician, yung magic pala. Alam mo, kung wala namang problema, walang tinatago, available ka agad yan eh. Kaya lang ngayon, nakailang sulat na rin ako requesting officially for a copy of the enrolled bill. Hanggang ngayon, wala pang binibigay sa opisina. Kumbaga po ay hindi lang po na report at that time, but all of those amounts had already been predetermined by our BICAM members at the time of signing. And so, as a result, ay ginawa na lang po ang necessary corrections. Kaya po, yan ay nakita na po or ma-check po ninyo ay naka-report na po sa enrolled bill. Si Congressman Ungab kasama sina dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at iba pa ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang hilinging ideklarang unconstitutional ang pambansang pondong nilagdaan ni PBBM. Bukod sa blankong item sa BICAM report, kune-question din sa budget ng kampo ni Ungab at Rodriguez ang zero government subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation at ang inilaang pondo sa education sector na anilay mas mababa kung ikukumpara sa Department of Public Works and Highways. Ang posisyon po namin, ang General Appropriations Act 2025 is lawful and fully enforceable. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto na ng mga pulis ang isa pa sa 29 na pulis na sangkot sa 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Maynila noong October 2022. Kaya mula sa siyam, 8 na lamang ang pinaghahanap ng mga otoridad. Ayon kay Police Regional Office 3 at Philippine National Police, spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ang naaresto ay may ranggong police staff sergeant na nasa kustodiya na ng CIDG. Kabilang na lamang sa pinaghahanap ng PNP ay ang 2 general, isang police colonel, isang lieutenant colonel, isang lieutenant, 2 police senior master sergeant, at isang police master sergeant. Samantala, matapos na lumutang sa social media at maglabas ng hinaing kaugnay sa nakasampang kaso laban sa kanya, hinimok ng PNP na sumuko na lamang si dating PNP Drug Enforcement Group Director Police Brigadier General Narcisco Domingo upang mabigyan sila ng pagkakataon na maidepensa ang kanilang sarili. Nanindigan ng PNP na may basihan ng mga kasong isinampal laban sa mga ito. May isa pa po tayong nahuli noong January 31, yung isa po doon sa active PNP personnel ay nahuli na po at ngayon po ay nasa kustodiya po ng CIDG. So 8 na lang po yung ina-account po natin, including si Sergeant Narciso Domingo. And like what I said earlier, we appeal to the remaining 8 former and active PNP personnel
to respect the rule of law. Anyway, they will be given their day in court. Bibigyan po sila ng pagkakataon na sagutin itong mga reklamo. It would be in their best interest to just surrender and face the music. Walang assassination attempt laban sa isang nominee ng Magsasaka Party List sa Rizal, taliwas sa pinalulutang ng grupo. Ayon kay Police Regional Office 3, at PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, magsisilbi ng warrant of arrest ang mga pulis sa 2 kaso ng murder laban kay Lejun de la Cruz nang takasan nito ang mga otoridad. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Linawin po natin itong insidente po na ito. This involves the service of warrants of arrest. 2 po yung warrants of arrest for murder po nitong si De La Cruz po. Nung isa-serve po yung warrant of arrest po sa kanya ay tumakbo po ito, bumunot po ng barel at sumakay po sa kanyang sasakyan at hinabol po ng ating mga kapulisan. Tinangkang tumakas ni Magsasaka Party List nominee Lejun de la Cruz sa gitna ng ginagawang pagsisilbi ng warrant of arrest ng mga otoridad kaugnay sa 2 kaso ng murder. Ayon kay Police Regional Office 3 at Philippine National Police spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, sa ginawang pagtakas, 4 na sasakyan ng sibilyan at 2 motorsiklo ang binangga ni De La Cruz. Nung siya ay naresto, nagpakilala yung ating mga pulis at meron din pong mga backup na naka-uniforme po yan. It so happens, sir, na instead na respetuhin po yung proseso po ng alam naman po niya na meron siyang outstanding warrant of arrest, ay pinili po niya na tumakbo, sagasaan yung pulis natin na kasalukuyan ngayon ay nasa ospital at mag-ooperahan po siya dahil bali po yung kanyang pelvic. Maging ang pulis na magsisilbi ng warrant of arrest ay sinagasaan din ito. Pinasinungalingan din ni Brigadier General Fajardo ang ipinakakalat na impormasyon ng kampo nito na mayroong assassination attempt laban kay De La Cruz. Wala pong katotohanan na there was an assassination attempt against the life po nitong si Mr. De La Cruz. In fact, on the contrary, siya pa po ang namutok at siya pa po ang nanagasa. At ang pulis natin na nasagasaan, ayan po, naka-confine po. May fractured po siya sa pelvic dahil siya po ay binangga nung accused po. Si De La Cruz ay naaresto din ng mga otoridad sa Pasig at kasalukuyang nakakulong sa Marikina Custodial Facility habang inihahanda ang patong-patong na kaso. Nauna nang pinalutang ng kampo ni De La Cruz na dinukot ito at tinangkang patayin ng mga otoridad. Si De La Cruz ay dating miyembro ng Alex Bongcayaw Brigade o ABB at anak ni Nilo De La Cruz na sinasabing co-founder ng ABB Gun for Hire. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng bigyan ng police honor ng pamunuan ng pambansang pulisya si Police Colonel Pergentino Malabed pag-uwi nito sa bansa. Si Malabed ang opisyal ng PNP na namatay sa banggaan ng eroplano at helicopter sa Washington DC noong nakaraang linggo. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung kailan ito maiuwi sa bansa, subalit nasa Amerika na ang asawa ni Malabed para ayusin ang pag-uwi nito sa bansa. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at concurrent PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, bukod sa misis ni Malabed ay nasa Amerika na rin ang kapatid nito. Well, let us to wait po kung ano po yung magiging decision po ng PNP leadership since he died in the line of duty po. So normally po yan ay meron naman po mga corresponding na po na mga medalya na ibibigay sa kanya aside of course doon po sa assistance na ibibigay sa kanyang mga naiwang pamilya po. Sa kanya namang social media post, sinabi ng asawa ni Police Colonel Malabed na hindi siya magpapaunlak ng interview. Gayunman, nagpaabot ito ng pasasalamat sa lahat ng pakikiramay sa kanilang pamilya. Humiling din ito ng pangunawa sa tahimik na pagdadalamhati at habang naghahanda sa pag-uwi ng bangkay ng kanyang asawa. Wala pa ring listahan ng mga benepisyaryo ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ito ang kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kabila ng nakahanda ng pondo para sa naturang programa.
Sa pagdinig ng Senado, inirekomenda din ang paglalathala ng listahan ng AKAP beneficiaries sa website ng DSWD. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano ang sinasabing dahilan ng DSWD? Bakit wala pang listahan ng mga AKAP beneficiaries? Monica, bagaman wala silang listahan ay mayroon naman silang guidelines kung sino ang mga kwalipikado na makatanggap ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ito yung paulit-ulit na pinapaliwanag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay nga sa implementasyon ng AKAP dito sa pagdinig ng Senado. Dismayado si Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairperson Amy Marcos dahil wala pa ring maipakita ang DSWD na listahan ng mga benepisyaryo ng AKAP. Target maipamahagi ang AKAP sa mga minimum wage earner na lubhang maapektuhan ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bawat isa ay makatatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Batay sa inaprobahang 2025 General Appropriations Act o GAA, nasa 5 milyong individual ang tinatayang benepisyaryo ng AKAP. Kung ang NEDA at ang DOLE walang listahan ng mga magiging beneficiaries nitong programang to, inaamin rin ng DSWD na sa ngayon wala rin kayong listahan para sa mga beneficiaries nito. Tama po ba? There's no list, Madam Chair, but there are the guidelines will provide the requirements to avail of AKAP. But there is no list as we speak, so we are not aware who the potential beneficiaries are. But this is supposed to be rolled out. In fact, it was already rolled out, di ba? Noong nakaraang taon, nag-roll out na kayo nito. Sino-sino pinamimigay ninyo, pinigbigyan ninyo kung wala tayong listang maayos? Ayon sa DSWD, umaabot ng halos 5 milyong benepisyaryo rin ang napamahagian ng naturang ayuda mula sa 2024 budget. Ngunit wala ring listahan na maibigay ang ahensya para rito. We're basing it on assumptions that are guided by DOLE. But they have no list. So where did you get the list for? They don't have a list, but they have assumptions. They have assumptions. We're basing it on their assumptions. Are with the assumptions. PSA. These are percentages and statistics. These aren't real people. Yung mga pumila at tumanggap ay tunay ng mga tao. Saan pinaghihila itong mga tunay na taong to? Mula sa 2025 GAA, umaabot ng nasa 26 billion pesos ang budget na inilaan sa AKAP. Hinaing ni Senador Marcos, sa ngayon ay nandyan na ang pera at nandyan ang programa, ngunit hindi alam kung kanino ito ipamimigay. Bukod pa dito, mas marami pa anyang mas mahihirap at walang trabaho na mas nangangailangan ng tulong, ngunit walang maibigay ang gobyerno. Maging ang listahan ng mga poorest of the poor o lubhang mahihirap, wala rin ang DSWD. Paano sila gagawa ng listahan ng minimum wage? Wala silang listahan ng minimum wage, mas lalong wala silang listahan ng informal, contractual, and less than minimum wage. Yeah. Saan natin hahanapin yung mahihirap na yan? Depende sa congressman, sa barangay kapitan, sa senador? Well, sa amin po, in the determination and examination of the documents of the beneficiaries or the clients. So it will be up to that level of assessment by the social worker. So parang napakalabo naman, maawa naman kayo sa mga MSWD. Ayon naman kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, batay sa saligang batas ay may karapatan ng publiko sa impormasyon na may kinalaman sa public concern. At isaan niya sa pinakaalalahanin ng publiko ay kung paano ginagastos ang kanilang ibinabayad na buwis. We are proposing, my group, Isang Bayan, that DSWD should upload in its website the list of beneficiaries under AKAP, and opposite the name will be the amount actually received. And a third column, the person who recommended the beneficiary.
Sinusuportahan naman ito ni Senador Amy Marcos at inirekomenda pa na ilathala ng DSWD ang listahan bago ipamahagi ang pondo. Sa ganitong paraan, maaari pang mapigilan na nila ang pamamahagi sakaling may mali sa impormasyon. Dumalo rin sa pagdinig ng Senado kanina si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at isinawalat nito ang anomalya sa AKAP maging sa iba pang kahalintulad na ayuda ng DSWD. Aniya, may ilang ulat silang natanggap mula sa social or local social welfare office na kapag ang listahan ay galing sa isang congressman, ito ay hindi na kine-question pa. Dagdag pa nito kapag hindi DSWD at iba ang nangunguna sa pamamahagi ng ayuda, ay pinalalabas na rin na ang pera na ibinibigay sa mga tao ay nanggagaling mismo sa bulsa ng mga politiko. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Asher, papaano ba magiging eligible ang isang individual para maging beneficiaryo siya nitong AKAP? At kailangan ba ay personal siya mag-apply? Ano yung mga requirements kung sakali? O ang DSWD ba ang magsusurvey kung sino yung mga magiging eligible na beneficiaries? Asher? Monica, ang unang mga initial na guidelines na inilalabas nga ng DSWD na yan din yung mga nakalagay doon sa General Appropriations Act ay itong mga makatatanggap ng AKAP ay yung may mga minimum wager o ito yung mga kumikita ng 23,000 o pababa. Ang sinasabi naman kanina, dahil binubuo pa nga yung guidelines dito, ay yung mga hindi naman walang trabaho o hindi sila unemployed sila, ay hindi naman sila kwalipikado dito dahil mayroon namang ibang mga programa para naman sila doon mag-apply. Ang mga hinikayat yung mga nais na mag-apply para dito, yung mga maapektuhan nga ng inflation, bukod dyan sa pagiging minimum wager, ay magpunta doon sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa kanilang city or municipal social welfare office at doon sila tutulungan ng mga kawani ng DSWD para sa kanilang aplikasyon para nga sa naturang ayuda sa AKAP. Monica. Oo. Huling tanong na lang, Asher, yun nga no, kung mga minimum wage earners, no, ito yung mga nabanggit mo, ang eligible, ang problema, walang listahan na naipakita kung sino yung mga magiging beneficiaryo. So, paano ipapamigay itong pondo sa AKAP, Asher? Yes, Monica, ito nga yung pinapaliwanag din ng DSWD na mayroon silang kumbaga parang komprehensibong listahan o guidelines kung sino nga itong magiging mga kwalipikado. At ito nga yung kanina nga tinatanong ni Senador Amy Marcos sa DSWD kung ano itong mga impormasyon na ito. At ito lang ang sinasabi nga paulit-ulit ng DSWD na binabase nila ang kwalifikasyon ng makakatanggap o magiging kwalipikado dito sa AKAP mula doon sa kanilang guidelines. Monica. Alright. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live mula sa Senado. Hindi pa epektibo ang ibinigay nilang unang exemption na hiningi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa ayuda sa kapos ang KITA program o AKAP. Ito ang nilinaw ng Commission on Elections sa COMELEC kaya't posibleng bawiin nila ang ibinigay na exemption. Samantala, hindi naman inaksyonan ng COMELEC ang pangalawang request para sa AKAP exemption na nagkakahalaga ng 12 billion pesos. Ito ang balita ni Dante Amento. Isa sa mga conditions na nilagay natin doon ay ang pagsasubmit sa atin ng DSWD ng guidelines kung paano ito i-distribute o ipapatupad. Kaya nga lamang po hanggang sa mga oras na to, wala pa po natatanggap ang COMELEC sa guidelines. Halos isang buwan matapos bigyan ng exemption ng Commission on Elections o COMELEC ang pamamahagi ng ayuda sa kapusang KITA program o AKAP sa 45 days pending ban kaugnay ng eleksyon. Sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na wala pa rin silang natanggap na guidelines mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kung papaano ang pamamahagi nito. Nilinaw din ni Chairman Garcia hindi pa epektibo ang ibinigay nilang exemption. Bukod sa wala pang guidelines ng distribusyon nito, sa March 28 pa naman magsisimula ang exemption.
Dagdag pa ni Garcia, kapag hindi na ibigay ng DSWD ang kanilang hinihinging guidelines, maaari nilang ipawalang bisa ang ipinagkaloob na exemption para sa pamamahagi ng 882 million pesos na ayuda sa ilalim ng AKAP. Maaaring in-approve namin yung pagdidistribute ng AKAP during the campaign period of 45 days before the election, pero yun ay conditional. Pag hindi na i-submit sa amin yung requirement na hinihingi namin, hindi po magiging effective yung pong mismong implementasyon nito. Bunsod nito, hindi rin inaksyonan ng COMELEC ang pangalawang request ng DSWD na exemption para sa AKAP. Nagkakahalagaan niya ito ng 12 bilyong piso. Mahalaga ang hinihinging guidelines ng COMELEC para sa pamamahagi ng ayuda. Kabilang sa kondisyon ng komisyon ay walang kasamang kandidato at maging mga kamag-anak nila sa pamimigay nito. Simula po nung ito ay patanggap sa atin noong Enero 16, wala pa po tayong aksyon sapagkat wala pa nga pong binibigay na guidance sa una. Bakit naman tayo magbibigay kaagad ng exemption doon sa pangalawa kung hindi pa nagko-comply sa unang requirement? Samantala, sa ilalim ng bagong resolusyon ng COMELEC, total ban na ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng AKAP, AIX at TUPAD. 10 araw bago ang halalan. Layon yan na hindi maabuso ang state resources o pondo ng gobyerno pabor sa mga kumakandidato. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ang ating global correspondent na si Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Inanod at tinangay ng rumaragasang tubig ang bahagi ng isang pangunahing highway sa Queensland, Australia. Kasabay ng lumalalang pagbaha, natangay ang Bruce Highway, isang pangunahing bahagi ng infrastruktura na nag-uugnay sa Brisbane sa mga regional na sentro ng estado. Isa na rin ang napaulat na nasawi habang libo-libo na ang napilitang lumikas mula sa kanilang tahanan sa Townsville, Ingham at Cardwell na pinaka-napinsala ng walang tigil na malakas na ulan. Ilan sa bahagi ng rehiyon ay nakararanas ng 1.3 meters o 4.2 feet na pag-ulan simula pa noong Sabado na nagdulot ng pag-apaw ng mga dam at ilog. Ayon sa Australia Bureau of Meteorology, inaasahang magpapatuloy ang pagbuhos ng ulan sa mga susunod na araw. Babalikan ng Canada ang Estados Unidos sa pagpapataw nito ng taripa sa US imports. Sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na sisingilin din nila ng buwis ang nasa $107 billion US goods simula sa Martes, February 4 o kaparehong araw ng pagpapataw ng taripa ni President Donald Trump. Kabilang sa mga ito ay American beer, wine, fruit juices kasama ang mga nanggagaling sa hometown ni President Trump na Florida. Target din ng Canada ang mga kalakal gaya ng damit, sporting goods at household appliances. Sinabi ni Trudeau na ang mga darating na linggo ay magiging mahirap para sa mga Canadian, ngunit ang mga Amerikano ay magdurusa din sa mga aksyon ni Trump. And as part of our response, we are considering, with the provinces and territories, several non-tariff measures, including some relating to critical minerals, energy, procurement, and other partnerships. We will stand strong for Canada. We will stand strong to ensure our countries continue to be the best neighbors in the world. Samantala, binatikos ni Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo ang bagong taripa ng Estados Unidos laban sa Mexico. Kasabay nito, ipinag-utos ng Mexican President ang pagpapatupad ng ganting taripa sa US upang ipagtanggol ang interes ng kanilang bansa. Ito ang balita ni Klein Sinca. Primero que nada, como ayer lo dije, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Hindi tinatanggap ng Mexico ang alegasyon ng White House na umano'y alyansa sa mga grupong kriminal.
Ayon kay Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo, gumagawa lang ng dahilan si US President Donald Trump upang bigyang katwiran ang 25% na taripa laban sa mga produkto ng Mexico. Sinabi ni Sheinbaum na mas nanaisin ng Mexico ang collaboration at hindi confrontation, ngunit kinailangan itong tumugon sa pamamagitan ng pagpapataw ng katulad na taripa laban sa mga produkto ng Estados Unidos. Gayunman, hindi pa niya tinukoy ang mga detalye nito at kung aling mga produkto ang mapapailalim sa mga bagong taripa. Ang pahayag na ito ay kaalinsabay na rin sa plano ng Canada na magpatupad ng sariling mga taripa laban sa US bilang ganti sa mga bagong sanksyon. Ito ay pinataw ng administrasyon ni Trump dahil umano sa kawalan na aksyon ng Mexico, Canada at kabilang na rin ng China upang pigilin ang pagpasok na ilegal na droga at mga ilegal na migrante sa Estados Unidos. Sinabi ni US President Donald Trump sa Truth Social na bagamat mararamdaman ng Amerika ang dagdag na presyo ng mga produkto mula sa Mexico, ito ay kailangang ipatupad upang mapigilan ang ilegal na droga at ilegal na imigrasyon papasok ng US. Samantala, inaasahan naman nakakausapin ni President Trump bukas, araw ng Lunes sa Estados Unidos, ang Canada at Mexico bago mag-iepektibo ang mga taripa. Klein Zinca, UNTV News Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagdadalamhati ngayon ang mga dati at original members ng 2002 hit Taiwan drama na Meteor Garden sa pagpanaw ng co-star na si Barbie Hsu. Si Jerry Yan ay nagpost sa kanyang IG story ng larawan at video ng kanyang leading lady. Black at group photo naman ang ibinahagi ng isa pang F4 member na si Ken Chu. Pumanaw ang Taiwanese actress sa edad na 48 dulot ng sakit na pneumonia matapos dapuan ng influenza noong Lunar New Year holiday. Naiwan ni Barbie ang South Korean husband, ang singer at DJ na si Koo Jun-yeop at kanyang 2 anak. Si Barbie ay nakilala ng Filipino fans sa kanyang pagganap bilang Shanchai sa Taiwanese drama na Meteor Garden noong 2002. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Aaksyonan na ni House Secretary General Reginald Velasco ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay makalipas ang 2 buwang pagkakatenga ng reklamo sa tanggapan ng House official. Hindi na rin hihintayin ng Office of the Secretary General ang mga nasabing maghahabol ng ika-4 na reklamo. Ito ang balita ni Rosalie Gaz. We will act on it this week. Wala pa ring 4th impeachment complaint hanggang ngayon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sapat na ang panahong ibinigay niya para hintayin ito. Kaya ngayong linggo, plano na niyang i-transmit ang unang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng kwini-kwestyong paggasto sa confidential funds nito. Oras na ma-transmit ang impeachment complaint sa tanggapan ni Speaker Romualdez, kailangang maisama ito sa order of business sa loob ng 10 session days. Kasunod nito, ire-refer na ito sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. I think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Hanggang February 7 na lang ang sesyon ng Kongreso bago mag-break para sa election season at muli nang babalik sa June 2, 2025. Nang tanungin naman si Velasco kung wala na bang pag-asang umusad sa 19 Congress ang mga reklamong ibig magpatalsik sa pangalawang Pangulo, ang tugon ni Secretary General Velasco. Hindi naman kasi nga anytime 1/3 of the members can endorse it, can sign a complaint in my presence, and then diretso yun sa Senate. Hindi na dadaan sa Committee on Justice.
Nagsagawa na ng kilos protesta ang iba't ibang grupo upang ipanawagan sa Kongresong aksyonan ng impeachment complaints. Si House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas willing pa ring mag-intay sa ika-4 na impeachment complaint, kabilang ang kongresista sa endorsers ng ikalawang reklamo laban kay VP Duterte. Willing to wait, pero sana magkaroon ng moves ngayong linggo na to kasi huling mga araw na ng Kongreso at dapat magkaroon ng action dito ang ating leadership. Hindi pwedeng pabayaan na walang nangyayari. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, long overdue na ang impeachment complaints pero kung 1/3 members ng Kamara ang mag-e-endorso ng anuman sa impeachment complaints bago matapos ang sesyon ng Kongreso, dediretso na ito sa Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan ng reklamong murder at frustrated murder ngayong hapon sa Department of Justice sina dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager, retired Police Colonel Royenia Garma, dating National Police Commissioner Edelberto Leonardo. Kasama rin sa reklamo si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at 3 iba pa. Kaugnay ito sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020 sa Mandaluyong City. Inihain ang reklamo ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Hindi nagpanlak ng panayam ang NBI at PNP-CIDG pagkatapos ng pagkasampa ng reklamo. Sugatan ng isang senior citizen matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa kalsada sa Silang, Cavite. Sinaklolohan ito ng UNTV News and Rescue at dinala sa ospital. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Titing ko po ulit ha. Bukod po dito po sa ulo, may iba pa po bang masakit? Dito po sa bato, sa likod po, wala naman pong masakit dito. Sa dibdib wala po. Dito po sa tiyan. May masakit po ba dito banda? Dito po. Sa ulo lang po talaga yung masakit. Nahihilo po ba kayo? Saka po yung sa bigla. Isang senior citizen na ginang ang tinulungan ng UNTV News and Rescue dahil sa natamo nitong injury ng mabangga ng motorsiklo sa kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Maybiga 2, Silang, Cavite, mag-aalas 12 ng tanghali, February 2. Agad naman nilapatan ng first aid ng grupo ang ginang na nagtamo ng bukol sa kaliwang bahagi ng ulo at hiwa sa kanang binti nito. Kinilala ang biktima na si Virginia Villanueva, 63 years old. Galing siya sa tindahan at pauwi na sa kanilang bahay nang mangyari ang aksidente. Ayon sa nakakita sa pangyayari, isang motorsiklo ang bumabaybay sa kahabaan ng Aguinaldo Highway nang biglang tumawid si Aling Virginia. Napatingin ako dito sa bandang kanan ko, nakita ko yung sasakyan, dire-diretso, may bigla pumasok si nanay, tumawid, tinamaan siya. Nung pagtama, medyo mabilis din kasi yung takbo ni kuya. Napa-turnover siya, tapos tumama yung ulo niya sa semento. Ayon sa motorcycle rider, hindi niya napansin na patawid ang pedestrian dahil sa mga sasakyan. Dito ako dumaan sa bandang kaliwa, dire-diretso, tapos si nanay, bigla siyang lumabas, to sumilip siya, pag papunta doon yung silip niya, kaya hindi niya ako napansin. Ako hindi ko rin siya napansin kasi bigla siyang lumabas, naka-blocking yung mga sasakyan, kaya hindi ko napansin. Matapos mabigyan ng paunang lunas ang natamong injury ng biktima, dinala ito sa Estrella Hospital. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang idineklara ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel ang food security emergency sa bigas dulot ng sinasabing extraordinary na pagtaas ng presyo ng local rice.
Ang Department Circular No. 3 ay kasunod ng opisyal na inihayang resolusyon na nag-uudyok sa naturang food security emergency mula sa National Price Coordinating Council noong January 30. Ayon kay Chu, sa pamamagitan ng deklarasyon ay gagamitin ng DA ang rice buffer stocks na nasa pangangalaga ng National Food Authority upang ma-stabilize ang presyo ng bigas sa merkado. Hindi kumbensido ang isang grupo ng mga magsasaka sa pagdedeklara ng food security emergency sa bansa. Ayon sa grupo, wala umanong maayos na basihan ang gagawing deklarasyon at maaaring magdulot lamang ng pagkalugi pagdating sa sektor ng mga magsasaka. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Hindi kami kumbinsido na yung nakasaad sa batas natin tungkol po sa basis sa pagdeklara ng food emergency ay present po yan. Walang nakikitang dahilan ng Federation of Free Farmers o FFF upang magdeklara ang pamahalaan ng food security emergency. Nakasaad sa RA 12078 o Agriculture Tarification Act ang dalawang rason para magdeklara ng food security emergency. Maaaring kakapusan ng supply o lubhang pagtaas naman ng presyo ng bigas. Ngunit ayon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, walang pinapatakan sa dalawang rason kung bakit dapat magdeklara ng ganitong kautusan. Pababa po ang trend ng presyo po ng bigas, especially because ang world market price ng ating inaangkat na bigas, ang laki po ng pagbaba. So nasaan yung extraordinary rise in prices? Sang-ayon naman dito si Mang Francisco Mercado, 30 years ng rice retailer sa isang pamilihan sa Maynila. Aniya, maganda na ngayon ang bentahan ng bigas. Dati, mahal talaga. Ngayon, malaki na ibinaba. Samantala, nangangamba naman ng grupo sa maaaring maging pangit na epekto sa mga magsasaka ng paglalabas sa merkado ng mga naka-imbak na NFA rice. Ayon kay Montemayor, posibleng samantalahin ng traders ang 38 pesos per kilo na bentahan at bilihin lamang sa kalahating halaga ang mga palay ng mga magsasaka. At 19 pesos per kilo, masyado na pong mahirap na pasanin po ng ating farmer yan. Masyado pong mababa. Kasi either break-even lamang ang 19 pesos na yan or if ever kikita ng farmer, napakaliit. At baka hindi pa sapat para bayaran yung kanyang mga inutang. Binigyan din ito na sa halip na magdeklara ng food security emergency, mas maigi na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang pagpapalakas ng lokal na produksyon ng bigas at bigyan ng mas malaking atensyon ang mga magsasaka upang hindi na masyadong umasa sa rice importation. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring magdulot ng mas mataas sa presyo ng mga bilihin ang nakaambang pagbibigay ng 200 pisong dagdag sa arawan sahod sa pribadong sektor. Kaya payo ng isang ekonomista sa pamahalaan, pag-aralan muna itong mabuti bago aksyonan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Napakalaking tulong sa amin yun, lalo-lalo na sa sahod namin bilang company driver. Siyempre, pandagdag din naman sa pamasahe, sa bilhin sa mga ulam or bigas, ganyan. Napakalaki, tsaka kung mapapatupad, napakagandang priority pa. Dinagdag sahod nila. Itaas ang sahod. Ito ang matagal ng panawagan ng mga manggagawang Pilipino gaya ni Peter de la Cruz. Aniya malaking bagay ang dagdag na halaga sa arawan nilang natatanggap na sahod. Bilang siya lang ang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, kinakailangan nilang magtipid para mapagkasya ang higit 600 sweldo niya kada araw sa gastusin sa bahay, pag-aaral ng kanyang panganay na anak at gatas para naman sa bunso. Pinagkakasya naman yung 600 plus na sahod ngayon. Kailangan magtipid, minsan nakakaraos, minsan meron din nakakaurang din dahil minsan kinakapos din.
Ngunit kung para sa mga manggagawang Pilipino, pabor ang dagdag sahod. Malaki rin ang epekto nito sa mga negosyante dahil ito naman ay dagdag gastos sa kanila. Ayon kay Michael Ricafort, isang ekonomista, ang 200 pesos na panukalang dagdag sahod ay 31% increase na kailangang pasanin ng mga employer o negosyante. Dahil sa pagtaas ng cost of production at cost of labor ng mga kumpanya, ipapasa nila ang pasan sa publiko kung saan ang mga presyo ng bilihin ay tataas din. Ang experience din kasi sa wage hikes, no? Tumataas yung presyo ng mga bilihin. Siyempre, ipapasa yan ng mga, tumataas yung cost of production, cost of labor, o ipapasa yan sa mas mataas na presyo ng mga produkto at serbisyo. Nakita natin yun nung nagtataas ng minimum wages, no? Through the regional wage boards. Pagka take effect nun, tumataas kagad yung mga presyo ng bilihin. Paliwanag pa ni Ricafort na sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi lang naman mga manggagawa ang apektado, kundi ang lahat ng Pilipino ay tatamaan sa mahal ng mga bilihin. Samantala para naman sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, mahihirapan partikular na ang mga maliliit na negosyo sakaling matuloy ang pagpapatupad ng panukalang 200 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ang problema, pagka nagtaas ka ng sweldo na hindi naman alang koreksyon sa benta ng kumpanya o kita, ang gagawin mo, magtaas ka ng presyo para mahabol mo. Or, kung hindi na kayang bilhin dahil mataas ang masyado, magbawas ka ng tao. At kung hindi mo magagawa sa dalawa na yun, magsasara na lang, lalo na maliliit ang kumpanya. Kaya para sa ECOP at sa ekonomistang si Ricafort, dapat ibigay ang pagpapasya sa Regional Wage Board kaugnay sa aumento sa sahod ng mga manggagawa dahil mas alam nila nito kung ano ang kakayahan ng bawat negosyo o kumpanya sa bawat rehiyon. Hindi kagaya rin sa Regional Wage Board na hindi yan ang perfectong sistema pag ng sweldo, pero yan ang pinaka-logical. Nandiyan ang NEDA, nandiyan ang DTI, nandiyan ang DOLE, nandiyan ang representative ng workers, nandiyan yung representative ng employers. Taon-taon ginagawa yan. Lahat ng patatawag, lahat ng data, nandiyan. Tinitingnan lahat yan. Balansyado yan. At pagka lumabas yan, lahat ginagawa lang namin dahil alam namin pinag-aralan. So far, yung nag-work, yung regional wage boards, kada rehiyon, iba-iba yung decision. Although, hindi naman nalayo, pero at least, taken into consideration yung unique business and economic environment ng bawat rehiyon. Kung kaya nila o hindi. Tsaka nagkakasundo-sundo. Yung tripartite, tatlong parties, no? Yung nagkakasundo-sundo. Nagmi-meet sila halfway. More or less, may consensus sila na na-derive. Una nang sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na hindi nila hinahadlangan o hindi nila tinutulak ang panukalang 200 pesos na daily wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Aniya nagbibigay lang sila ng mga impormasyon o technical inputs para matulungan ang publiko na maintindihan kung paano maaapektuhan ng dagdag sahod ang mga manggagawa at ang ekonomiya ng bansa. Gusto ko pong bigyan ng diin, kasi sa mga nakalipas na panahon po, pag nagbibigay po kami ng technical inputs, binibigyan po ng ibang kalhulugan. Hinaharang daw po namin o nag-o-object kami. Gusto ko pong bigyan ng diin, hindi po trabaho ng DOLE yon. Ang trabaho po ng DOLE, tiyakin na kung meron pong batas, ma-implement. At kung meron pong mga nuances o mga circumstances, consequences, aalalay pa din po kami. Ayon sa mga eksperto, kung magkakaroon ng legislative wage hike, kailangan itong mapag-aralang mabuti dahil malaki ang impact nito sa mga kumpanya o negosyo sa bansa, maging sa pagtaas ng ating overall inflation. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Target ng Department of Transportation o DOTR na maging operational na ang Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCITX sa taong 2027. Ayon sa DOTR, oras na matapos ang proyekto, nasa 160,000 na mga pasahero kada araw ang maseserbisyuhan nito. Ito ang balita ni JP Nunez. We eagerly anticipate its completion and operational launch in the first quarter of 2027. Sisimulan na ang konstruksyon ng bagong intermodal terminal sa Taguig City o ang Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCITX. Kanina pinasinayaan na ng Department of Transportation o DOTR ang groundbreaking ceremony nito para simulan ang konstruksyon. Nasa higit 5 ektarya ng terminal ang itatayo sa Arca South na pagmamay-ari ng Ayala Land Corporation. Ang Ayala Land Corporation ang nakakuha ng kontrata sa proyekto sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Ayon sa DOTR, oras na matapos ang TCITX, inaasahang nasa 160,000 na mga pasahero ang maseserbisyuhan nito kada araw. Pangunahin na dyan yung mga commuter na nanggagaling sa Taguig, sa southern part ng Metro Manila at kasama na rin yung mga umuuwi ng Batangas at Laguna. This Taguig Integrated Terminal Exchange or TCITX to rise from this site will redefine how commuters navigate our transport network. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, isa sa konsiderasyon nila sa itatayong terminal ay dapat magkaroon ng mas malawak na mga lugar para sa mga pasahero. Siguro dapat mas maraming spaces for passengers. No? Doon sa PTEX, malaki naman yung space. May mga commercial establishments, no? Pero I'm sure yung developers will learn from the experience of PTEX. Samantala, para sa mga pasahero sa Taguig na sumasakay ng jeep, inaasahan nilang mas magiging komportable ang kanilang mga biyahe kapag natapos ang intermodal terminal. Sa ngayon, anila, para lang makasakay ng jeep, kailangan pa nilang makipag-unahan at makipagtulakan sa ibang mga pasahero, lalo na kapag rush hour. Agawan po kasi naghahanap sila ng mga pasahero para mapuno agad yung jeep. Ganun. Pero pag may terminal na malaki, mas maganda po yun kasi mas madami yung makaka-access ng mga pasahero. Lahat ng sasakyan nandoon na, so hindi na mahirapan yung mga commuters. Kasi mas maraming choices kung saan sila sasakay. Noong 2012 pa naaprubahan ang proyekto para itayo ang TCITX. Noong 2016 nagkaroon ng concession agreement para sa proyekto at ngayong 2025 naman nasimulan ang konstruksyon nito. Kung susumahin, nasa higit 1 dekada ang itinagal ng proyekto bago pa ito tuluyang magamit ng mga commuter sa taong 2027. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang binuksan ang pagdiriwang ng Panagbanga Festival sa Baguio City para sa taong 2025. Highlights sa okasyon ang drum and lyre performers na nagpakitang gilas sa parada ng selebrasyon. Ito ang balita ni Marvin Calas. Binigyang kulay ng 5 grupo ng drum and lyre performers ang kick-off ng taunang pagdiriwang ng Panagbanga o Flower Festival sa City of Pines nitong Sabado. Lumahok sa parada ang iba't ibang civic organizations at mga private sector partners, maging ang mga city at barangay officials. Pinasimulan ang parada mula sa Panagbanga Park sa South Drive pababa ng Session Road hanggang makarating sa Melvin Jones Grandstand. Kabilang sa mga nagpakitang gilas na performing groups ay ang Apolinario Mabini Elementary School, Manuel Rojas Elementary School, Tuba Central School, Rosario Integrated Elementary School at Lukban Elementary School. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kaabang-abang ang 29th celebration ng Flower Festival ngayong taon. Ang ilan sa mga kalahok sa mga nasabing presentation categories ay mula pa sa mga karatig bayan ng City of Pines gaya ng Rosario La Union Integrated School.
Bukod sa experience at maipakita ang kanilang talento, isa sa naging dahilan ng kanilang pagpupursigi na makasama sa kompetisyon ay ang karagdagang premyo sa categories gaya ng float parade, street dance, landscaping at iba pa. Makikita mo yung mga bata, excited sila, they are enjoying yung practice nila hanggang sa presentation nila, at yun ay maganda ng story sa kanilang buhay. Ngayong bata pa lang ay nakikipagsapala na sila, and masasabi ko na hindi lang sila locally competitive, kundi globally competitive pa, dahil nga ang Pinagbenga ay world known dito sa buong mundo. Kasabay ng grand opening ng isang buwang selebrasyon, nagsagawa rin ng ribbon cutting bilang pagbubukas ng Baguio Blooms Market Encounter dito sa Juan Luna Drive. Isinagawa rin ang unveiling ng Panagbengascapes sa Melvin Jones Grandstand kung saan makikita ang professional landscaping exhibition ng 12 garden exhibit participants. Nakakatanggal ng stress kapag nakikita mo yung ganyang kagagandang mga flowers. Kanya-kanyang di ba, since competitors sila, so iba-ibang disenyo, iba-ibang design, may unique pati sa landscape yan, yung pagka-unique, even sa iba, di ba? Sa February 22 at 23, isasagawa ang inaabangang main events ng Panagbenga, ang Grand Street Dance Parade at Grand Floral Float Parade. February 27 naman ang Fluvial Parade sa Burnham Lake, habang ang closing at awarding ceremony ay sa March 2. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang ilang taong pagkaantala, bubuksan na ngayong taon ang Manapla Port sa Negros Occidental. Inasahan sa pagbubukas ng pantalan ay mapalalakas nito ang turismo at industriya ng asukal dahil sa mabilis na biyahe. Nasawi naman ang isang nurse ng Pagadian City Medical Center matapos na mahulog sa bangin ang sinasakyang ambulansya na patungo sana ng Cagayan de Oro City kahapon. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Negros Occidental, mas mapapabilis na ang biyahe ng Iloilo patawid sa Negros Island ngayong bubuksan na sa Abril 1 ang operasyon ng Manapla Port sa Barangay Port Punta Salong, Manapla, Negros Occidental para sa rutang patungo sa Ahoy at Concepcion. Aabutin lang ang biyahe mula sa bagong ruta ng Manapla, Ahoy, vice versa ng 45 minuto, habang 55 minuto naman sa Manapla, Concepcion, vice versa. Sinasabing nasa 10.5 nautical miles na layo ng Manapla Port sa Ahoy, habang 13.5 nautical miles naman ang layo ng Manapla sa Concepcion. Inaasahang magpapalakas sa turismo at industriya ng asukal ang bagong pantalan dahil magpapabilis ito ng biyahe sa pagitan ng mga isla ng Negros at Panay at magbibigay sa mga magtutubo mula Iloilo ng alternatibong pagilingan sa Negros Occidental na tahanan ng pinakamalaking asukarera sa Asya. Sa Lanao del Norte, kinilala ang katapangan at dedikasyon sa tungkulin ni Jasper Alcala, isang nurse na binawian ng buhay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nitong ambulansya sa Sultan Naga, Dimapuro, Lanao del Norte kahapon February 2. Patungong Cagayan de Oro City sana ang ambulansya para ihatid ang isang pasyente sa di pa malamang dahilan na aksidente ang sinasakyan niyang ambulance kasama ang 3 pang pasahero. Swerte namang nakaligtas sa insidente ang driver, pasyente at watcher. Nangako ang Pagadian City Medical Center na magbibigay ng tulong sa pamilya ng nurse na nasawi at 3 pang sakay nito para makauwi sa Pagadian City. Nakahanda rin umano silang makipagtulungan sa investigasyong gagawin ng mga otoridad para malaman ang tunay na naging dahilan ng aksidente. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang parangal ang ilan sa mga naglalakihang pangalan sa music industry sa idinaos na prestihiyosong 67th Grammy Awards. Kabilang sa big winners ngayon taon ang American diva na si Beyonce, na ginawaran ng Album of the Year at Best Country Album dahil sa kanyang Cowboy Carter. Itinanghal naman na Record of the Year at Song of the Year ang Not Like Us hitmaker na si Kendrick Lamar. Nanalo
Bilang Best Pop Duo o Group Performance, ang Die With A Smile hit nila Bruno Mars at Lady Gaga. Samantala, pinarangalan naman bilang Best New Artist ang American singer-songwriter na si Chapel Rowan. Nasungkit naman ng espresso hitmaker na si Sabrina Carpenter ang Best Pop Vocal Album sa kanyang Short and Sweet album. Habang itinanghal naman na Best Latin Pop Album ang masterpiece ng Colombian singer-songwriter na si Shakira. At Best Rap Album naman ang Alligator Bites, Never Heal ni Duetchi. Samantala, isang espesyal na parangal rin ang iginawad para kay Alicia Keys bilang isang natatanging inspirasyon at mabuting ehemplo sa larangan ng musika. Tampok din sa gabi ng parangal ang performances ng ilan sa mga sikat na performers at mga dati ng Grammy awardees. Aabante na sa semifinals ng UNTV Cup Season 11 ng DA Food Masters at Ombudsman Graft Busters. Ito ay matapos magwagi sa kanilang mga laban sa knockout game quarterfinals kahapon. Ito ang balita ni Bernardaris. Kala will go all the way. 5 straight points into move was to jam them defensively. This is what they did effectively. Been trying so hard. Finally knocks one in from long. Semis bound na ang defending champion Agriculture Food Masters. Kaya naman ilang panalo na lang at malapit na sila sa pangarap na maitala ang makasaysayang back-to-back championship sa regular season na wala pang nakagagawa sa Liga ng Public Servants. Nakasagupa ng Group A number 2 DA Food Masters ang Group B number 3 Comelec sa knockout game sa quarterfinal sa Paco Arena sa Maynila kahapon. First quarter, Comelec opens the basket with a big 3 courtesy ni Kenny Isik. Yun lang, tila nabulunan na sila pagkatapos nito dahil sa ipinakaing 21-1 run ng Food Masters sa pangunguna ni Elijan de Guzman na may 11 points kaagad at Julius Kasaysayan with 6 points, 21-4 pabor sa DA. Second frame, nagising ang opensa ng Comelec at kumubra ng 28 points with Jimwell na Mukatkat leading the offense with 8 points. Pero tinapatan niya ng 22 points ng DA, si De Guzman pa rin ang nagtitimon na may 19 points na sa quarter na ito, 43-32 and the first half. Third kanto, si Sian ko naman ang nag-take over sa opensa ng Agriculture with 9 points. Nalimitahan lamang sa 13 points ang Comelec kontra sa 22 ng DA, kaya naman double digit pa rin ang kanilang hinahabol, 65-45. Last quarter, di pa rin sumusuko ang Comelec with Francisco Gariba na nagrehistro ng 8 points at 6 points naman si Aljan Ungria. Yun lang, kinapos pa rin sila sa momentum ng defending champ na napakahigpit ng depensa hanggang sa huli. Si Ian Garrido at Marlon Calaw naman ang humataw para sa Food Masters. Sa huli, tumunog na ang buzzer with the overwhelming victory ng Agriculture Food Masters, 88-68. Best player of the game si EJ de Guzman na gumapas ng 29 points at 2 assist. One championship experience namin, yun yung nagpadala sa amin dito sa nasan kami ngayon. Ngayon nanalo kami quarterfinals. And para makuha din syempre yung confidence namin, we really work hard sa ensayo. Yun ang sinasabi ni Coach, huwag kayong magkumpiyansa kasi kahit defending champion kayo, lahat sila gusto nila talunin kami. So, we work hard talaga. 2 linggo namin silang pinagandaan eh. Talagang match-up, tendencies, kung anong saan sila pupunta, sinong titira sa labas, lahat yun sinimulate namin ng mga 2 weeks. Makakalaban ng Food Masters sa semifinals ang magwawagi sa quarterfinal match-up ng SSS Pension Boosters at PNP Responders sa Miyerkules alas 4:30 ng hapon sa Amorado Arena sa Quezon City. Natapos man ang kampanya ng Comelec ngayong season, nahigitan naman nila ang kanilang performance sa una nilang sali nung nakaraang taon.
Abante na rin sa semifinals ang Season 10 third placer Ombudsman Grabbusters. Nakabangga ng Group A number 1 team Ombudsman ang Group B number 4 AFP Cavaliers sa second game kahapon. First quarter, rumatrat kaagad ng 9 points si Carlo Gatmaitan at 8 points naman si Israel de la Cruz para idikta ang momentum ng Grabbusters, 27-18. Second frame, pumutok ng 9 points si Romeo Almerol para pababain sa 6 points ang hinahabol ng AFP. Si Berson Franco naman ang sumagot sa opensa ng Ombudsman with 7 points, 41-35 and a first half. Third canton, nakadikit palalo ang AFP with Darwin Cordero and Paulino Rebollos, combined 13 points, leading the offense ng Armed Forces, 58-54. Lalo pang uminit ang bakbakan. Entering last and final quarter, nagsagutan ng 3 si Israel de la Cruz at Froilan Tubio. Rebollos, will this work now? Yes! After 2 minutes, back to square one at 61 points. Dahil yan sa 2 out of 2 free throw ni Hil Pagutay Isidro ng AFP. Napa-time out tuloy si Coach Danny Florano ng Ombudsman. Under 5-minute mark, pasok ang short corner ni Almerol. Deadlock at 66 points. Matagal namang napako sa 68 all na binasag ng lead pass ni Ladia kay De La Cruz. Easy layup, 70-68, 2 minutes and 53 seconds left. Pagkatapos niyan, pinahirapan na ng Ombudsman ang AFP sa depensa. Kumayod ng 6-12 run ang Grabbusters hanggang sa naubos na ang oras. 11 points diyan mula kay De La Cruz. Final score 80-74, panalo ang Ombudsman Grabbusters. Dahil sa clutch performance, napiling best player of the game si Israel de la Cruz na tumikada ng 27 points, 7 rebounds at 4 na steals. Magaling talaga yung nakalaban namin AFP, pero mas ginalingan lang namin kaya namin nakuha yung panalo. Nakabang naman ang Ombudsman sa magiging resulta sa do-or-die quarterfinals game ng PhilHealth Consulta at Judiciary Magis alas 3 ng hapon sa Miyerkules. Kahit eliminated na ang AFP at COMELEC ay magwawagi pa rin sila ng cash prize na itutulong nila sa kanilang napiling beneficiaries. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Well done. Talaga eh. Diba? Nagkalaman po. Alam nyo ba na ang pagtawa po, hindi lang po siya pampasaya. Ayon po sa siyensya na kapag paalis din siya ng sakit o bigat na karamdaman. Paano nangyari yon? Alamin po natin. Ganito kasi yan. Kapag tumatawa ka, naglalabas ang katawan mo ng endorphins. Ito ang tinatawag na feel-good chemicals ng katawan na natural painkillers din. At hindi lang yan, ang pagtawa ay nakakapag-relax sa muscles mo at nakakababa ng stress hormones tulad ng cortisol. Kaya, kung mas relax ka, mas hindi mo mararamdaman ng sakit. Pero may bonus pa, ang pagtawa, lalo na kapag kasama ang mga kaibigan o pamilya, ay nagre-release ng oxytocin. Ito ang bonding hormone na nagbibigay ng sense of comfort. Kaya minsan, kahit masakit ang likod mo o may headache ka, parang nakakagaan ng pakiramdam kapag tumatawa ka kasama ang barkada. Kaya kung gusto mong bawasan ng sakit, simple lang, hanap ka ng good vibes, manood ng comedy, kwentuhan kasama ang tropa, o kahit magpatawa ka na lang. Laughter is truly the best medicine, di ba? Kaya po, kung nagustuhan nyo po yung content ko, itag nyo na po yung mga kaibigan nyo na nagpapatawa sa inyo. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Ayan na. Na oras na ba? Nawala yung oras. Alas 7 na pala. Kasi 7 na, oo. Magko-comment sana ako doon sa kakatabi ni Mon eh. Overactive eh. Narito naman ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Lunes. Sabi po ni Melski, hinggil sa aka pa rin po, dapat pati yung self-employed, katulad po ng may malilit na negosyo, na arawan, ang kita dapat kasama. Ang liit naman. Ano ta? Sino to? Tinatawa na lang ni Moni. Oo. Ikaw na nga yung magbasa nung isa pa. Sorry, ang liit kasi. Napaghahalataan ng bigyan mata. si Monica. Sabi na po ni Ka-Travel Bro. Pasensya na Sa barangay, social welfare pa lang, alam na kung sino ang karapat dapat bigyan ng ayuda na pinakamahirap na pamilya. Yan. Yan, malaki na yan. Biglang nilakihan na. Sabi naman ni Sonito Vargas Channel, maganda ang layunin ng mga ayuda tulad ng AKAP. Ang problema ay implementation dahil maraming politiko ang nakikisaw. Si ano lang po may sabi nun, ha? Sonito Vargas. Nagbabasa lang naman tayo ng komento nila. Ige, shoutout po at salamat kina Michael F. Cardona, ganyan din po kay Lino Bravo at Ralph Cabale. Maraming salamat din kina Ruben Di Marana, Nilo C. Tabaranza at Sofio Venida. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Lucas 9:23 na nagsasabi, "At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi po.